oras. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, itong bakbakang Tariela at saka itong si Marcoleta. Yan. So ito yung sinabi kasi ni Marcoleta noon, ito yung kino-question ni Marcoleta nung nakaraang hearing diyan sa Kongreso. Sabi, ito yung posting ni sa Twitter ni Jay Tariela. I stand the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea ay hindi isang kathang-isip lamang. Ito ay atin. Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Na-feel ko pa yung yung intensity nung pagkaka-deliver ni PBBM yan nung SONA. SONA nang sinabi ni PBBM yan. 'Di ba? Na ang WPS, na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip lamang. Ito ay atin. Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na virtually ni-retake ni PBBM yung nawala kay Pinoy na Scarborough Shoal. At na-legitimize doon yung aksyon ng Pilipinas na magpabalik-balik doon ang Coast Guard natin at itaboy yung China. Because technically, kontrolado na ng China yun yung Scarborough Shoal. Pero, pagbasok nito ni PBBM, hindi niya pinayagan na ganun. Binawi niya yan. Kaya nga naman, yung ating mga Coast Guard doon, pinalalayas nila tayo na nagsha-shadow ngayon doon sa giant ship ng China hanggang sa makaalis kasi iniiwasan nila diyan na makapunta yan sa pinakabunganga mismo ng Scarborough Shoal. Nung isang araw lang din, di ba? Anong nangyari yung helicopter at saka yung eroplano natin na bagong bili lang yun, bilib daw sa last year lang yun, halos lapagan na ng landingan na ng helicopter ng China. Diba? Yung mga ganong klaseng pambabastos. Pero, patuloy na yung virtual na pag-oppose natin sa kanila. Yung ganyang klaseng gesture ng opposition, napakaganda nun. Yan pa kasi nagpapakita na talagang iginigiit natin, ipinaglalaban ng gobyerno yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. So yun ho ang ginamit dito ni Jay Tariela. Now, hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the obligation they belong to, and even their own family. Okay, so wala naman siya ritong sinabi na traidor. Ang sinabi niya is disservice. I believe Tariela was referring to Marcoleta. Kasi yung sinabi ni Marcoleta, kahit na sabi nga ng Pangulo natin, kandidato yan nagpapapansin lang yan Kaya niya sinabi ng ganon. Pero patawa-tawa lang ang Pangulo. Di ba? Na tawag dyan, sabi nga niya, pagka nakita ko siya, lolokohin ko siya Tanong niya, kanino nanggaling yung traidor? Perception, yan? Yung ibang mga vloggers kasi, tinawag si Marcoleta na traidor. Yung mga netizens na nakarinig ng kanyang sinabi, tapos yung iba naman nabasa nila, sinabi niya na there's no such thing, there's nothing as West Philippine Sea. Yun. Ang ibig niya kasi talagang sabihin doon, yun ang hindi niya naipaliwanag. Pero that is inappropriate for him to say that, to talk about West Philippine Sea, whereas the investigation or the hearing, the subject matter is all about fake news and how to eradicate fake news. Kaso binanat niya out of context. Di ba? Okay, yun ang sabi rito. How can one face the younger generation today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent
Kasi yun po talaga yung naisip ng mga tao ron sa sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea. Di ba? O, ito yung mga lumabas. Oh. There's nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ito ay narrative ng mga pro-China vloggers. Yung mga pro-Duterte, pro-China vloggers. Maging yung GMTR, na nandoon yung mga Marcos loyalist, 'di ba? No. Yung iba na mga maka-China ngayon, yan ang kanilang sinasabi. Walang West Philippine Sea kahit kalkalin mo ang mapa. Tignan mo yung mga lumang mapa. Wala kang makikita na West Philippine Sea. Inimbento lang natin yan. Dapat pag sinabi yun, idiretsyong ipaliwanag. Atin ang West Philippine Sea, yung katawagan na West Philippine Sea ito ay naimbento lamang ni Pinoy noong 2014 na to, 12. Naimbento lamang ito ni Pinoy noon para irehistro ang opposition niya sa 9-dash line. Kasi yun naman po talaga ang totoong kasaysayan kung bakit tinatawag yan na West Philippine Sea. Para lamang magkaroon ng distinction na at hindi lang distinction kung hindi kumbaga parang pang national identity natin na ito yung bahagi ng exclusive economic zone naming mga Pilipino base sa UNCLOS. Kasi ang China hindi kinikilala ang UNCLOS. Bagamat hindi nila kinikilala yung provision ng UNCLOS para napabor sa side ng Pilipinas. Pero ratifikado nila ang UNCLOS. 'Di ba? Ang gulo ng China, inconsistent yung kanilang sinasabi, yung kanilang aksyon kumpara naman doon sa kanilang niratifika na UNCLOS. Now, pinuto lang niya rito banda yung kanyang paliwanag. Naturally, isipin ng mga Pilipino na traitor ka, taksil ka. Lalo na't nandun siya sa kampo ni Digong na maka-China na ang gustong mangyari, ipaubaya na lamang natin ng West Philippine Sea sa mga incheck at mangisda na lang tayo ron. 'Di ba? Oh. Dati ho kasi kapag ka nag-Google ka, wala ka talagang makikitang West Philippine Sea. Pero ngayon, dahil po lagi nang ginagamit ng mga Pilipino yung salitang West Philippine Sea, WPS, yan, pagdating ho dyan sa tinatawag na algorithm, automatic na yan, na re-remember na yan ng AI ng Google. Kaya po sa Google, lumalabas na yung West Philippine Sea. Pero nung, di ba yung paliwanag niya nung nakaraan, hindi pa pala kasi natin na iparirehistro ang pangalan na West Philippine Sea. Kaya sabi ko, napaka-inappropriate para banggitin niya yon sa panahon na na ang pinag-uusapan is about fake news. Kasi hindi naman po fake news ang West Philippine Sea. Hindi lang natin rehistrado. Nagkataon yung example pa niya, mali na naman, na ginamit niya yung sa eskwelahan na kapag hindi ka rehistrado, pwede ka bang pumasok doon? Natural, ang sagot mo doon, no. Pero ang appropriate po dito, ang alias ba natin, kailangan natin? Kung ako tinanong yan, sabihin ko lang sir, ganito ho yan. Hindi ho akma yung inyong halimbawa na registration sa eskwelahan. Kasi ang sagot po talaga ron ay no. Pero ang appropriate po dito, sir, yun bang alias ninyo? Nirehistro nyo ba yan sa NSO? Required ba tayo na magrehistro ng mga nicknames natin? Di ba hindi? Pero nakakasanayan natin at ng mga nakakakilala sa atin, ang nicknames natin kumpara sa tunay nating pangalan. At doon tayo mas tinatawag. Di ba? Walang mali doon, walang problema doon. Kasi tayo lang din naman ang gumagamit. Ganun din dito sa West Philippine Sea. That is the nickname na binigay ng Pinoy administration. Yan ang nickname na mas madaling nakikilala ng mga Pilipino. At yan ang nickname na ginagamit natin para ipakita sa international community alin ang kiniklaim natin dyan base sa UNCLOS.
na tinatawag natin sa nickname na yan. Oh. Hindi nangangahulugan na hindi rehistrado yung nickname na yan, yung pangalan na binigay noon, fake news na to. Mali na to. 'Di ba? Ay nako. So eto sila Malindugoy. Oh, lagi itong kontra to palagi sa sa ginagawa ng gobyerno natin. Gusto nila puro sa 'di ba makipag-usap sa China. 'Yun ang narrative ng China eh. Ang problema mabuti kung matinong kausap eh. 'Di ba? Magkakaroon ng agreement sa kanila pero ang ending like yung joint exploration. Ang problema, we have to give up our claim. Tapos payag sila sa 60-40. 60% ng pakinabang atin, 40% sa kanila. Kahit kanila pa yung mga equipments. Pero kikilalanin na natin na yung 10-dash line, ay yung 11-dash line na yan, formerly 9-dash line, iyan ay teritoryo na ng China because that is the China's claim. Teritoryo po, hindi po exclusive economic zone lang. Magkaiba ang claim natin, magkaiba ang sa kanila. Si Malindugoy tinanong, Ana Malindugoy pala. Sabi ni Burns, hello po, ask ko lang po, if pro-China po kayo or pro-Philippines? Sagot niya, pro-Philippines, one thing though, I am not blind to facts and truths. I don't shy away from facts and truth. Diba? Sa kagaganyan ninyo, diba? Hindi nyo napapaliwanag ng maayos, bagkus ang explanation pa ninyo palagi, pabor doon sa sinasabi ng China. Di wala. Diba? Ngayon, ito ho yung video. Okay, pakita ko sa inyo yung video. Yan, saan yun? Yung ganon, not necessarily the person Ito nyo tignan yung sinabi ni Marcoleta na panggagago. Sabi ko nga sa'yo, kung kinurek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag... So talagang iginigit niya rito na dapat yung post, ito ho yung nasa itaas, no? Na binauna yung kay J. Tariela. Wala naman talaga sinabi si Tariela. Di ba? Ang gusto mangyari kasi ni Marcoleta rito, mag-post uli o magkaroon ng erratum, i-edit yan ni J. Tariela at sabihin na hindi ko naman sinabi na traidor si Marcoleta. Wala naman siya kasi talagang sinabi dyan na traidor si Marcoleta. Taong bayan nga yung nag-isip nun eh. Yun ang naintindihan ng taong bayan sa sinabi ni Marcoleta na there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. Ay nako. That is a creation by us. Hindi mo sinabi at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the... Akala ng tao, sinabi raw ni Tariela. Mali na naman siya doon. Wala hong nag-post na, Marcoleta, traidor ka sa bayang Pilipinas, sabi ni Tariela. Wala naman, naniniwala ako na walang nag-post ng ganun. Bakit sasabihin pa yun para ikot? Walang isip yung mga tao? 'Di ba? And remember, freedom of expression yan. Hindi po yan libelous statement sapagkat hindi po krimen. Nasabihin yan. Hindi ho gawaing pagiging ng krimen yan na kung ikaw maka-China, hindi yan krimen. Wala tayong batas na nagsasabi na krimen kung ikaw ay maka-China. Problem is the chair. And I think we're hearing this in order to correct the misconception and misinformation because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview?
Yun, yari ka rito, Marcoleta. Oh. Mr. Chair, kung titingnan mo yung Kaya ang Pilipino, ayaw kong Oh, ito yung interview niya, yung nasa taas. pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Yun. Di ba? Bakit unang-una kasi, ano bang problema ni Marcoleta sa pangalan ng West Philippine Sea? Ano ang problema niya ron? Dahil ba yun, nagsimula yan sa panahon ni Pinoy na binabarubal ni Duterte? Ay, Pero wag tayo magpapaka-ignorante. at least, Katulad ng Commodore na yon. Oo, katulad ng Commodore na yon, si Tariela na yon. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa sa nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, hanapin niya at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala tang naiintindihan. ayun. Dapat nga si Marcoleta nag-resign, dapat sipain ito ng party list eh. At Who is least- this, at Kong? least- Si Commodore Tariela po? You're talking about him? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him. Oh. Di ba? Kaya nga sabi ni Tariela, paano ko naman po kayo pagtatanggol? Ginagago niyo ako. 'Di ba? Bakit ko babawiin? Unang-una wala naman siyang dapat bawiin eh. Kasi hindi naman makokontrol ni Tariela kung ano yung iisipin, kung ano yung magiging interpretation ng taong bayan dun sa sinabi niya. Siya yung may problema na malaki rito eh. Oh, eto nga nung makita nga ito ng mga anak ko eh. Oh, sabi nila, "Pa, di ba idol mo yan?" Sabi ko, idol ko yan si Marcoleta. Bakit? Ako, nasa kampo ng mga Duterte yan. Sayang nga eh. Tignan mo, ayaw niya yung West Philippine Sea. Di ba, traidor yung ganyan? Oh, kasi ang West Philippine Sea, dito yan sa atin yan. Oo kako. No, hindi, in-explain ko na lang anong ibig sabihin ni Marcoleta diyan. Pero doon ho sa hindi sapat ang nalalaman sa tungkol sa West Philippine Sea or sa background nito, 'di ba? Iisipin hudas ka sa bayan mo. Para sabihin mo na walang West Philippine Sea. Masakit na yan sa mga Pilipino eh. Inagawan na tayo ng China diyan. Literal mula pa noong 1988 panahon ni Cory Aquino. Tapos 1994 hanggang 1995 yung Panganiban Reef. Oh. Na kung saan ngayon doon ang gagaling yung mga barko ng Coast Guard ng China na ginagamit nila sa panghaharas sa atin, sa mga Coast Guard natin at mga mangingisda dyan sa WPS. Diba? Tapos panahon ni Pinoy, nakuha pa nila ang Scarborough Shoal. Oh. Tapos yung nakaraang administrasyon, nagmamalaking walang nawalang isang feature, pero nawala naman sa atin ang integridad ng bansang Pilipinas, ang integridad ng ating Coast Guard, ng Navy natin, dyan sa karagatan natin sa South China Sea. Dahil, buruin mo isang buwan na lang pinapayagan ni Duterte na magpatrolya yung mga yan. Oh, ang gusto pa, huwag nang magpatrolya. Plus yung mga agreements pa na pinasok niya sa China, na tinatanggi niya, pero isinusulong niya kay BBM na tuparin ni PBBM yun. I-honor yung mga kasunduan na yun. Tingnan mo ha, itinatanggi ni Digong, tapos gusto niyang mangyari, i-honor ni BBM. Diba? Nasa hulog pa ba yun? Oh. Diba? Tapos maririnig mo kay Marcoleta, sinabi niya ganyan, there's nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Mabuti sana kung sinabi niya ho yan, hearing tungkol sa West Philippine Sea. Diba? Kasi doon talagang magkakapaliwanagan. Oh, kaso hindi eh. Kung bakit isiningit niya yan ng ganun-ganun na lang. Kumbaga ho sa giyera, no, minamatyagan niyo yung mga kalaban ninyo
You planned a trap, you have grand plan to trap your enemies. Ang problema, bigla kang nagpaputok o dinabulabog lahat. Nakakita ngayon ang location nyo. Binomba kayo ng binomba. And that's what exactly happened to him. Diba? Tapos sensitive pala siya. Oh. Tapos pinatawag niya dyan si Tariela para lang pala rito na sabihin ni Tariela na hindi naman po siya traidor sa ating bayan. Ay nako, Marcoleta. Oh, 'di ba? So ayan, huling-huli maliwanag talaga na may sinabi nga po talaga siya na gago. Yung ganun, not necessarily the person Public interview. Mr. Chair, kung titingnan mo yung Kaya ang Pilipino, ayokong pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Yun. Pero wag tayong magpapaka-ignorante. At least- Katulad nung Commodore na yon. Mhm. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa sa nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang promotor sa wala kang naiintindihan. Ayun. Yabang no? Ikaw na maraming naintindihan. Lang yung talagang nakikipaglaban pa talaga no? Ang kanyang binangga dyan. Sus Mariosep. At kung siya'y nasaktan sa mga taguri sa kanya ng mga kababayan natin na siya ay taksil sa bayan, ang katapat lang po niyan ay isang press conference. Ako po ay nagpatawag ng press conference para humingi ng paumanhin sa mga kababayan natin na nasaktan. Sinabi ko, ang totoo po, ako ay pro-Philippines. Sasamahan ko si Bato de la Rosa. Kami na ang magje-jet ski. Oh, ako na sasakay. Siya na magtutulak. O backride ko. Oh, yung hindi ginawa ni Duterte, gagawin namin. Oh, bukas. Di ba? Oh, pro-Philippines ako. Kaya ako naman po yun nasabi ay para po magkaroon ng kamalayan ng mga Pilipino na hindi pa pala rehistrado ang West Philippine Sea. Lalong mas magiging maganda ang tawag natin kapag yan ay rehistrado na at ang resulta, tiyak lalabas yan sa mga mapa na lalabas in the future. Diba? E di pagka ganun, ang gandang pakinggan. O, kesa yung i-power trip mo si Tarielang ipatawag mo dyan. Ay, nako. Siya tuloy ngayon, hindi inatrasan. O, din, nakakaawa itsura niya. Pero nakakatuwa naman po kay Marcoleta. I've seen a video na nilapitan niya, bago siya umalis, nilapitan niya yung si Tariela. Napanood niyo ba yun? Na-delete ko. Merong video na nakita ko na nilapitan niya si Tariela, nagkamayan silang dalawa. Yun. Okay naman yung pag-uusap nilang dalawa. Yun. Yun ang sportsmanship. Okay? Pero yung magiging epekto nito sa darating na halalan, nako, malaking damage ito kay Marcoleta. Kasi malaking issue ngayon kung ikaw ba ay maka-Pilipinas o maka-China. Katulad ng magiging epekto niyan diyan kay Camille. Ba kayo, ano sa tingin nyo?